Magandang araw, mga bata. Sa ating aralin ngayon, pag-aaralan natin ang dalawang mahahalagang bahagi ng ating asignaturang Filipino, ang wika at ang panitikan. Dito natin mauunawaan kung paano tayo nagkakaintindihan, at kung paano isinasaad ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang kultura, karunungan, at karanasan. Ang wika ay ang paraan ng ating komunikasyon. Ito ang salita, tunog, at simbolo na ginagamit natin para ipahayag ang ating damdamin, iniisip, at pangangailangan. Napakahalaga ng wika dahil kung wala ito, hindi tayo magkakaintindihan. Ito ay ilan sa mga lengguwaheng sinasalita ng mga tao sa iba't ibang lugar. Ang mga bahagi ng pananalita ang bumubuo sa mga pangungusap. Para itong mga piyesa ng puzzle, kapag tama ang paggamit, malinaw ang mensahe. Pangalan, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, pangyayari, o ideya. Ito ang isa sa pinakamadalas nating gamitin sa pangungusap. Pangalan, tahas at basal. May dalawang uri ng pangalan ayon sa kalikasan. Ang tahas ay mga konkretong bagay na nakikita at nahahawakan. Ang basal naman ay mga ideya o konsepto na hindi nakikita o nasa salat, tulad ng pag-ibig o katarungan. Ilan sa mga halimbawa ng tahas ay mesa, kotse, at aso. Ang halimbawa naman ng basal ay tapang, saya, at kapayapaan. Pangalan, pantangi at pambala na. Ang pantangi ay tiyak na ngalan at nagsisimula sa malaking titik. Ang pambala na naman ay pangkalahatang ngalan. Halimbawa ng pantangi ay Juan, Maynila, at Quezon City. Halimbawa naman ng pambala na ay lalaki, lungsod, at universidad. Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ito ang nagbibigay buhay sa mga pangungusap dahil ito ang naglalarawan ng ginagawa ng tao o bagay. Halimbawa, kumakain, tumatakbo, nag-aral. Pandiwa, aspektong perpektibo. Ang aspektong perpektibo ay kilos na natapos na. Madalas itong may anlapi o gitlapi tulad ng nag o Halimbawa, naglakad, kumain, sumayaw. Pandiwa, imperpektibo. Ang imperpektibo ay tumutukoy sa kilos na kasalukuyang ginagawa o ginagawa pa lamang. Halimbawa ay naglalakad, kumakain, sumasayaw. Pandiwa, contemplatibo. Ang contemplatibo ay kilos na hindi pa nasisimulan, ngunit nakaplano o balak gawin. Halimbawa ay maglalakad, kakain, sasayaw. Panghalip, ang panghalip ay ginagamit na pamalit sa pangalan. Para hindi pa ulit-ulit ang salita, panghalip ang ginagamit. Panghalip panao, ito ang panghalip na ginagamit bilang panghalili sa tao. May tatlong panauhan, una, ikalawa, ikatlo. Halimbawa, ako ikaw siya, kami kayo sila. Panghalip pananong, ito ang mga salitang ginagamit sa pagtatanong. Halimbawa, ano, sino, kailan, saan, bakit, paano. Panghalip paari, ang panghalip paari ay nagpapakita ng pagmamay-ari. Halimbawa, aking, iyong, kanyang, kanilang. Pangungusap, ang pangungusap ay salita o lipon ng mga salita na may kompletong diwa. Ito ay dapat may simuno at panaguri. Uri ng pangungusap, pasalaysay. Ito ay naglalahad ng impormasyon. Ito ay nagsasabi ng pangyayari o katotohanan. Halimbawa, si Ana ay nag-aral kagabi. Patanong, ito ay pangungusap na nagtatanong. Halimbawa, ano ang ginagawa mo? Padamdam, ito ay nagsasaad ng matinding damdamin o emosyon. Halimbawa, ay, ang ganda. Pakiutos o pakiusap. Ito ay nag-uutos o nakikiusap. Halimbawa, pakisara ang pinto. Ngayon, ay dumako naman tayo sa kayarian ng pangungusap. Payak, ang payak na pangungusap ay may isang diwa lamang. Halimbawa, si Lito ay naglalaro. Tambalan, ang tambalan ay pangungusap na may dalawa o higit pang diwa na pinag-uugnay. Halimbawa, nagluto si nanay at naglinis si ate. Pagkilala sa mga salita. Sa susunod naman ay ang kakayahang kilalanin ng kahulugan ng salita batay sa kasing kahulugan, kasalungat, at tambalang salita. Kasing kahulugan, ito ay dalawang salitang magkapareho ang ibig sabihin. Halimbawa, masaya at maligaya, malaki at maluwang. Kasalungat, ang kasalungat naman ay magkabalyong kahulugan o magkabaliktad na salita. Halimbawa, mainit at malamig, mabagal at mabilis. Ang tambalang salita naman ay dalawang salitang pinagsama upang bumuo ng bagong kahulugan. Halimbawa, bahay kubo, araw-gabi,
Isip bata. Panitikan. Ang panitikan ay mga akdang nagpapahayag ng kaisipan, damdamin, karanasan, at tradisyon ng isang lahi. Ito ay sumasailalim sa ating kultura bilang Pilipino. Maraming anyo ang panitikan. Tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakaimportanteng bahagi, ang alamat, maikling kwento, at katutubong panitikan. Alamat. Ang alamat ay kwentong bayan na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay, lugar, o pangyayari. Ito ay bahagi ng ating kultura at paniniwala. Halimbawa nito ay ang alamat ng pinya. Kadalasan ang alamat ay may aral, may kakaibang pangyayari, at gumagamit ng imahinasyon. Ang maikling kwento ay isang salaysay na tumatalakay sa isang pangyayari. Maikli lamang ito kaya isang suliranin at iisang kakintalan ang tinututukan. Kasama sa elemento ng maikling kwento ang tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian, at aral. Ang katutubong panitikan ay mga sinaunang anyo ng panitikan bago pa dumating ang mga Kastila. Ang bugtong ay palaisipan na may tagong sagot. Ginagamit ito noon bilang libangan at paligsahan. Halimbawa nito ay, hindi hari, hindi pari, nagsusuot ng sari-sari, ano ito? Ito ay puno. Ang salawikain ay pahayag na nagbibigay aral o gabay sa buhay. Halimbawa, kung ano ang puno, siya ang bunga. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasabihan, ito ay mga pahayag na nagbibigay payo o paalala. Madalas itong ginagamit sa pang-araw-araw na sitwasyon. Halimbawa, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ngayon, napag-aralan natin ang wika, pangalan, pandiwa, panghalip, pangungusap, at salita, at pati na rin ang panitikan tulad ng alamat, maikling kwento, at katutubong panitikan.